Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Tayo pong lahat. Banal ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang pangalan. Lord, maraming salamat po sa pinagsama-sama niyo po kami ngayon sa inyong banal na simbahan para magsamba at magpuri sa iyo. Salamat din po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Salamat po sa mga biyayang amin natatanggap sa araw-araw. Gayabayan niyo po kami sa araw-araw naming pamumuhay. Pinapanalangin ko rin po ang flow ng worship ngayon, Lord God. Nawa ay maging maganda po ang flow ng aming simba sa araw na ito. At sa magbibigay naman po ng iyong salita, Lord God, nawa ay bless mo po sila ng sobra-sobra. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Pwede niyo po bang batiin ng katabi niyo ng magandang umaga? Handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Kung sino pong handa, lahat po ang magsitayo. Atin pong kantahin ang Salamat, Salamat. Kung bakit ako'y
bang nagmahal sa akin ng katulad mo? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus ang aking sandigan. Hindi mo ko bababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. And let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo po sa bawat isa na narito. Salamat po at ginabayan niyo po ang bawat isa na pumarito sa inyong banal na tahanan. Gabayan niyo po ang mga papunta pa lamang po sa inyong bahay-sambahan, Lord. Gabayan niyo po sila sa kanilang pagpunta dito. In Jesus' name we pray. Amen.
kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng pula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Walang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng pula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Lord, totoong totoo na wala ka pong katulad. Ito lamang ang papurit pagsamba sa iyo lamang, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.
Ang Pasko ay narito na. Ang Panginoon ay narito. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang nagbigay ng buhay ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at siya ang pinagmulan ng dakilang pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nang ang mga tao ay naghahanap ng pagliligtas, ipinahayag ni Propeta Mikas, ngunit ikaw, O Bethlehem ng Efrata, sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na namumuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula sa sinaunang araw. Mikas, Kabanata 5, Talata 2. Ngunit paano kung kinakausap din tayo ni Mika, na nagpapahayag, ngunit ikaw, o punan ang pangalan ng simbahan, o pamayanan, mula sa iyo ay lalabas para sa akin. Ano? Ano ang maaring tinatawag ng Diyos mula sa atin? Sinindihan natin ang kandilang ito ng pag-ibig bilang tanda ng ating pangako na namuhay bilang mga tao sa pangako ng Diyos. Isang pangako ng kaligtasan at pag-unlad para sa lahat ng tao na nagmumula sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng nilikha. Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito, sa daigdig, sinabi ng Diyos sa Kanya, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Muna kinalugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na siya, hindi mo nais o kinalugdan ng mga alay at handog ng hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y hinihandog ayon sa kautusan. Sa kaniya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos naman ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Tayo pang lahat. Sumakatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Tayo pang lahat ay tumayo. Ang ama'y papurihan at ang walang hanggan, nanguna at ngayon man,
Purihin ng Panginoon. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Napagod na ba tayo sa gabi-gabi na simbang gabi? Mamaya po ay wala po tayong simbang gabi. Ngayon lang po sa ating pong regular worship service. Ngayon po ay December 22, 4th Sunday of Advent, 3 days before Christmas. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kadakilaan ng Kanya pong buhay na inialay niya sa atin. God's morning. Batiin po natin yung katabi natin. Ganon din ay binabati natin ang ating makasama online. Lagi po tayong live, pati yung mga simbang gabi na mayroon po tayong mga nakakasama sa loob at labas ng bansa. Some announcement po. So, mamayang gabi po ay wala po tayong simbang gabi. Babalik po tayo bukas. Bukas po ay 23 alas 7 ng gabi po yung UMYF Christmas Concert Worship Through Music. So, lahat po tayo ay makipag-participate sa isang pagsamba na pangunahan po ng ating mga kabataan. Yan po ay fundraising ng UMYF para po sa kanila pong Christmas Institute. Kaya may possibility na nabigyan na po kayo ng ticket o sponsored ticket na siya pong makatulong naman sa kanila. Pero kahit walang ticket po ay makasama po sa pagsamba. Para lang yun sa fundraising. Then, ganoon din po, yung 24 ng gabi, alas 7 ng gabi, mayroon din po tayong simbang gabi. At yung grand finale natin ay sa 25. Alas 9 naman yon. Alas 9. Kaya, nung tinatanong ko sila kanina, na-announce na yung alas 9 daw. Di, alas 9 na lang ng umaga. So, pero agahan po natin, sabi ko dito sa note ko ay 8:59 dapat processional na. Kasi tatakbo din po ako ng Santa Cruz para sa kanila pong pagsamba ng Pasko sa kanila pong hapon. So prepare your birthday gift to Jesus. Envelopes will be provided po para sa ganong pagsama-sama. Pasalamatan natin ang ating mga tatay, UMM at saka UMYF. Kahapon po ay ginawa po nila ang CI Camp Preparation. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Handang-handa na yung ating po doon. So, ganun din ay nakaprepare po sila na sama ng mga kabataan para sa tent fixing on 26 sa unang araw ng ating pong CI. So, yun po ang ating pong mga announcement. Patuloy po tayo na magsama-sama sa diwa ng pagsamba sa ating pong dakilang Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Abba, Father, we come to your presence with thanksgiving, with praises, and expectation that somehow you prepared a great blessing for us today. Salamat po, pagkat alam po namin na nandiyan ka lagi. Ang pasasalamat at ang pagsamba na ito ay inialay namin sa iyo. Hindi lang bahagi ng paghahanda ng Pasko, kundi pagdiriwang ng iyo pong tagumpay ng iyong linggo ng pagkabuhay. At sa amin pong last Sunday of Advent, preparing for Christmas worship, alam po namin na marami ka na pong ginawa. Salamat sa mga mensahe ng buhay, sa mga pagsamba na ginawa upang may handa ang aming mga puso na ipagdiwang muli ang Pasko. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Salamat po sapagkat napakaraming mensahe, hindi maubos-ubos na aral na aming pong napapakinggan
lalong nagpapatingkad at nagpapalago ng aming pananampalataya at paglilingkod. Salamat po muli sa pagkataong ito na kami po ay magsama-sama. Kausapin niyo po kami, patuloy na bigyan ng inspirasyon, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalakan, na dulot ng iyo pong presensya sa aming mga buhay. Na sa kabila ng kaguluhan ng mundo, sa kabila ng ingay ng mundo, nananatiling napakasayang pagkataon, Panginoon, na ikaw ay makadaupan namin sa pamagitan ng pagsamba at sa panalangin na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na hindi po namin kasama. Pagpalain mo rin po sila na kasama namin sa online. Ganun din, pagpalain niyo po kaming lahat. Alam mo po ang aming kalagayan. Alam mo po ang aming pinagdadaanan. Alam mo rin po ang aming mga pasasalamat. Lahat po ng ito ay inialay namin sa iyo. Alam po namin na pagpapalain niyo po kami. Likewise, God, nilalapit ko po ang lahat ng may makaramdaman. Maging sila na narito, kami na nandito na may sakit, sila na mga nasa hospital, nasa bahay na pinapanalangin ng iyong mga anak. We declare, God, we declare your healing for us. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And we claim that by the power of your stripes on the cross, we claim your healing. And your healing is moving around us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Pagpalain niyo po ang aming nalalabing mga pagsamba, lalong-lalo na po ang aming Christmas worship service. Pagpalain niyo po kami. At tunay nga po katulad ng tema, halina't atin siyang sambahin. Naigayak mo po kami sa isang pagsamba para sa araw ng pagdiriwang ng iyong kapanganakan. Pagpalain niyo rin po ang preparation ng mga young people sa kanilang concert. Ganon din, Panginoon, sa kanila pong Christmas Institute. Pagpalain niyo po, salamat sa buhay ng mga UMM, naging kabahagi ng mga MYF sa kanila pong preparation sa camp. Pagpalain niyo po ang mga nanay, pagpalain niyo po ang mga bata, pagpalain niyo po kaming lahat. Walang malagpasan ng iyong pagpapala sa umagang ito, sapagkat alam po namin na inihanda mo, Panginoon, ang isang masaganang pagpapala at blessing sa pagsambang ito para sa aming lahat. Sa mga hindi nabanggit na panalangin, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Sa iyo ko po ito tinatagubilin. Sa matamis at tamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Para po sa awit ng mga bata at sayaw ng mga bata, tinatawagan po ang mga bata.
Jesus is the reason we celebrate. Let's stomp our feet and give him praise. Stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp, stomp. 1, 2, 3. God gave me Jesus. Fa la 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 la. God gave me Jesus. Fa la 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 la. God gave me Jesus. Fa la 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 la. God gave me Jesus. Fa la 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 la. Jesus is the reason we celebrate. Let's jump around and give him praise. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jesus is the reason we celebrate. Let's shout it out and give him praise. Mga bata, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw nito na binigay niyo sa mga batang ito upang magsamba sa inyo, Lord. Lord, patawarin niyo po sila sa kanilang mga pagkakasala, Lord. I-bless niyo po sila sa pang-araw-araw nilang gawain, Lord God. Lord, sa kanilang paglalaro, Lord God, ingatan niyo po sila, Lord God, at naway bigyan niyo sila ng lakas at katalinuhan sa pang-araw-araw, Lord God. I-bless niyo rin po ang kanilang magulang na nag-aalaga sa kanila, Lord God. At sa darating na Pasko, Lord God, naway maging masaya sila, Lord God, at maging malakas sila sa araw na ito, Lord God. Ito lang po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon na siyang ating pong pagbulay-bulayan sa umagang ito. Sa Lumang Tipan, Mikas chapter 5, verse 2 hanggang 5. Ganito pa ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalid ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng makaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos, at ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. Sa kanya magmumula ang kapayapaan. Tumayo po tayong lahat sa pagbasa sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, sa Lucas, unang kabanata, 39 hanggang 45. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth.
Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae, pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. To my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Salamat po sa napakagandang mensahe ng awit na naganda sa atin upang pakinggan at isapuso ang mensahe ng Panginoon. Just reminding you that we declare a double blessed December, doble-dobling biyaya ang kaloob ng Diyos ngayong Disyembre. Basahin ko lang po yung verse 2 sa Micah chapter 5 at ilang mga talata sa Luke chapter 1. Ganito po ang sinasabi. The Lord says, Bethlehem Ephrata, you are one of the smallest towns in Judah, but out of you I will bring a ruler for Israel, whose family line goes back to ancient times. Ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angkan ng Huda, sa iyo magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon. Sa verse 42 ng Luke chapter 1, napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae, pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ang iyong pagbati, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Sali ko po ang verse 41 sa English version. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby moved within her. Elizabeth was filled with the Holy Spirit and said in a loud voice, You are the most blessed of all women, and blessed is the child you will bear. Why should these great things happen to me, that my Lord's mother come to visit me? For as soon as I heard your greeting, the baby within me jumped with gladness. How happy you are to believe that the Lord's message to you will come true. Let us pray. Father God, maraming salamat po sapagkat patuloy kang kumikilos, nagsasalita, nagtuturo sa amin upang hindi lamang ihanda kami sa pagdiriwang ng Pasko, kundi upang palaguin kami sa pagkakilala, pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. Give us wisdom. Nawa po ang pagbulay-bulay ng aming puso ay iyong kalugdan. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Ang mundo ngayon ay nababalot ng iba't ibang kaguluhan, ng mga digmaan, ng hindi mawari na mga kalagayan. Kaya lumabas yung tanong na, is there still hope for humanity? Mayroon pa bang pag-asa ang mundo? Mayroon pa bang pag-asa ang sanlibutan? Mayroon pa bang pag-asa ang Pilipinas? O paliitin pa natin, mayroon pa bang pag-asa ang aking pamilya, yung pamilya ninyo? O tayo bilang isang individual na mananampalataya. Pangalawang tanong, saan ka humuhugot ng iyong pag-asa? Sabi niya po dito sa kabilang side, sa Diyos mo iangkla ang iyong pag-asa. The living hope is anchored on the resurrection of Jesus. Ayon sa Hebrew. Doon dapat naka-anchor para hindi mapalag. Mayroong katiyakan ang pag-asa sa ating Panginoon Kristo. Bakit? Kasi nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan.
that verse alone or this promise alone is enough for us to hold on to God at laging bukas yung ating pag-asa, ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang kalagayan ng mundo, ano man ang kalagayan ng Pilipinas, kahit paano kagulo yan, tayo ay magtitiwala lagi na mayroong pag-asa. Because the only hope for this generation is no other than Jesus Christ. Mayroon pang isang quotation na nagsasabi, sabi niya, our last hope is Jesus. Pero kinuntras siya nito, sabi niya, our hope is only for Jesus. Hindi lang siya yung huling pag-asa, kundi siya yung nag-iisa at natatanging pag-asa. Kahit paano kaunlad, kagaling, kahit paano yung buhay ng tao o ng isang pamilya o ng isang organization o ng isang simbahan o ng isang bansa, without Jesus, there is no hope. Wala ng pag-asa. At dinadala tayo ngayon ng story ni Jesus na tungkol sa kanyang pagsilang. Kapag pinag-uusapan yung mga mensahe ng Pasko, yung verse na ito, Micah chapter 5 verse 2, isa sa aking mga paboritong bersikulo kasi para sa akin ito po ay sobrang nagbibigay ng pag-asa. Paghugutan natin ng pag-asa minsan pa ang istoryang ito. But you, O Bethlehem, Ephrata, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is be the ruler of Israel. Si Jesus, o yung kapanganakan ng Messiah, ay naihula. It was prophesied that the Messiah will be born in Bethlehem. Pero yung story nagsimula sa Galilee. Yung love story ni Joseph and Mary. Tapos dumating yung anghel, dineclare niya, in-announce niya yung pagdating ng Messiah. At yung pagkakahula na ang Messiah ay ipapanganak ng Birhen ay sa pamagitan ni Mary. Pero nandun sila sa isang lugar na napakalayo sa Bethlehem. Para mangyari yung prophecy, yung hari nag-declare ng sensus. Kung saan nanggaling yung lahi mo, pumunta ka doon ka magpasensus. Si Joseph, siya ay nasa lineage ni David. At ang kanilang hometown ay sa Bethlehem. So, di ba, according to story, yung kagampan, kabuwanan na Birheng Maria, itrinabel siya ni Joseph. Kasi kailangan nilang magpasinsos. Pero yung sinsos at sa kayong pag-travel papuntang Jerusalem, ay part siya ng isang malaking pagbibigay ng katiyakan kung sino yung tagapagligtas. To make the story short, Jesus was born in Bethlehem. Yung hula na ipapanganak siya sa Bethlehem. Pero mayroon pang nakatagong mensahe dito sa hula, dito sa prophecy sa Micah chapter 5 verse 2. But you, O Bethlehem, who are too little to be among the clans of Judah, ikaw ang pinakamaliit, ikaw ang pinakapangit, ikaw ay walang kwentang lugar, ikaw ay maliit na bayan, hindi kinikilalang bayan, diyan ipapanganak sa'yo ang tagapagligtas. Kaya para sa akin, para sa atin na mga mananampalataya, ang mensahe ng kapanganakan ni Jesus ay hindi lang para matupad yung hula.
Pero binibigyan niya tayo ng pag-asa na pagdating ng panahon, tayo, more than 2,000 years ago, nang unang nangyari yung Pasko. Pero nagsasalita pa rin sa atin ang hula na ito upang pakinabangan nating lahat. Number 1 na mensahe, there is no such ugly place that God cannot transform. Di ba minsan mayroong taga saan ka ba? Minsan yung parang dyan sa Bible, minsan kung taga saan ka, parang sinasabi na kung ano ka. Ay, pangguliro ka kasi taga doon ka eh. Di ba yung taga-Tondo ako. Matapang ito, taga-Tondo ito eh. Taga-Cavite ito, parang gano'n. Ilocano ka? Di ano ka? Parang gano'n. Sumagot agad yung Ilocano dito sa harapan. So, ibig sabihin, mayroong mga ginamit na mga salita na hindi naman talaga nagdi-determine kung sino ka, nagdi-describe kung sino ka. Pero, that's part of the game. Maging ang ating Panginoong Kristo, pinili niya na may panganak doon sa pinakaaba na lugar. Maliit na nga na bayan, pero pwede ba sana na pinili na ni Jesus, wag naman na sanang doon sa sabsaban, not on the stable, hindi doon sa kwadra ng mga kabayo. Pero nakita natin yung decreasing process ng pagdating ni Jesus from heaven to the earth, from being the Son of God to be human. At yung kapanganakan niya, imbes na maganap sana sa 5-star hotel. Diba? Pagbabalikan natin yung story, kumakatok din naman si Joseph sa mga sa mga inn. Kumakatok siya, sinubukan niyang, may nakita siyang kulay pula na pintuan, kinatok niya yon. Pero wala nang bakante. Para maipagpatuloy ni Jesus yung kanyang pagpapakita ng kapakumbabaan, ng kanyang dakilang layunin. Pero yung kapakumbabaan na ito ay sinasabi ni Jesus, kahit sino ka, kahit anong sinasabi nila sa pamilya mo, kahit anong sinasabi nila sa pinanggalingan mong lugar, may gagawin ang Diyos sa'yo. Hindi yan yung magdi-define ng future mo. Hindi yan yung magsasabi kung ano yung kinabukasan mo. Hindi yung lugar mo, hindi yung apelyido mo, kasi yung apelyido minsan mayroon ding kaya pala, parang gano'n. Walang magsasabi ng gano'n. Sabi natin kanina, ang Bethlehem ay isa sa pinakamaliit na bayan ng Juda, pero doon pinili ni Jesus. Kaya sabi natin dito, there is no such small beginning that God cannot complete. Nung second Sunday of Advent, parang pinag-aralan natin, Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you, He will carry it until its completion. Kahit na maliit na napasimulan ng magandang bagay na gagawin ng Panginoon sa atin, huwag nating ipagwalang bahala. Diba minsan iniisip natin, kaya hindi maganda yung comparison, kasi minsan iniisip mo yung kabats mo, nandun na siya, nandito ka pa. May bahay na siya, ikaw wala pa. May kotse na siya, ikaw wala pa. Mayroong sariling istorya ang Diyos sa'yo. Diba? Yung maganda, nagsisimula ka na. At yung small beginning na yon, yung magandang pinasimulan ng Diyos sa'yo. Ang magandang small beginning ay tama. Founded on the Word of God, because it is the beginning according to your faith in the foundation of Word of God. Lahat ng mga yon ay magagandang mga simula, kahit na maliit lang, kahit na
usad-usad lang ng konti. Huwag daw nating kalimutan na yung turtle, once in his lifetime, nanalo siya sa race. Kaya hindi masama na may naiusad ka ngayon. Noong 2023, ganito ako, ngayong 2024, at least mayroon na akong naiusad na konti. Sa 2025, you don't know. Maaring itong 2025, ito yung magiging malaking talon mo. Kasi sa pananampalataya natin, binibigyan tayo ng Panginoon ng magandang istorya ng buhay natin. Kasi when Jesus came, when the Father decided to give His only Son, tayong lahat nagkasala. Walang kayang makatingin sa harap ng Panginoon. We fall short to the glory of God. Walang karapat-dapat na puntahan. Nung, di ba, mayroong panahon na si Noah, nagkakasala na yung buong lugar. At least mayroong isang tao na reason bakit hindi niya palulubugin yung buong mundo. Huwag nating kalimutan, when Jesus came, on the first Christmas, dumating ang ating Panginoong Kristo, wala ni isang tao na karapat-dapat na puntahan sapagkat tayong lahat ay nagkasala. At ngayon, isipin nating lagi, tayo, nagkakasala rin naman tayo, o yung taong pinakamakasalanan sa tingin mo. Lahat mayroong pag-asa. Because there is no such amount of sin that God cannot forgive. Walang kabigat, kalaki, at kadaming kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya nga sabi natin kanina, hindi yan yung magdidetermine ng iyong buhay. And one thing more, there is no such kind of chain that God cannot break. Minsan natatali tayo ng natatalo tayo ng vegan culture. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ating pinaniniwalaan. Natatali tayo ng mga tradisyon ng ating pamilya o kaya ng kasalanan o ng vices, maraming mga dahilan. Bakit hindi tayo makausad? Kasi po, natatalian tayo. Ang gusto ni Satanas ay nakikita mo yung pwedeng mangyari pero nakatali ka at wala kang magawa. But the coming of Jesus is to break all the chains upang wasakin niya lahat ng pagkaalipin natin at lahat ng tanikala na pwedeng makasagabal upang tayo ay lumago at maging tayo doon sa kung ano yung iniisip at plinano ng Panginoon nang tayo ay Kanyang payagan na maipanganak. At katulad ng isang maliit na bayan ng Bethlehem, mayroong pag-unlad at mayroong paglago. Today, lahat ng pilgrims, lahat ng pupunta sa Israel, kinakailangang dumaan sila sa isang lugar na tinatawag na Bethlehem para masilayan kung saan ipinganak si Jesus. An unknown place, an ugly place, the smallest town in Judah, now is so famous because Jesus was born in Bethlehem. Palakpakan nga natin si Lord. Therefore, if Jesus, who born in Bethlehem, was in us, andito siya sa atin. Kasamang katulad ng Bethlehem, kung saan ka nakatira, kung sino ka, kung anong apelyido mo, kung ano yung pamilya mo.
Ano man yung sinasabi nilang negatibo at sinasabing hanggang diyan ka na lang, hindi yan totoo. Sapagkat ang Panginoong Hesus na bumago sa kasaysayan ng Bethlehem ay bumabago din ang kasaysayan natin bilang isang mananampalataya. Gusto rin nating idagdag habang pinag-uusapan natin yung lugar. Nung si Jesus ay mangunguha na ng kanyang mga alagad na nakakulong si John the Baptist, pinugutan ng ulo si John the Baptist, mag-start na si Jesus ng kanyang public ministry. Pero ang isa pang tanong pala, bakit napunta siya sa Nazareth? Nung malaman ni Herodes na napaglalangan siya ng mga wise men, wise talaga sila, napaglalangan nila si Herodes. Nag-iba na sila ng daan. Pero alam niya na totoo, pinatingin niya sa kanyang mga scholars. Tiniyak nila na sa Bethlehem nga ipapanganak yung Mesias. Nung wala na yung mga pantas na binili na niya, sige, pag nakita ninyo siya, balik kayo sa akin, sabihin ninyo kung saan siya, kasi pupunta rin akong sasamba sa kanya. Pero wala nang bumalik na mga wise men. Ang ginawa ni Herodes, nag-utos siya ng isang assassination. Hindi alam kung sino yung Messiah, lahat ng 2 years old pababa na lalaki pinapatay niya. Pero si Joseph, sinabihan siya ng angel na dalhin niya sa Egypt si Jesus to be safe. Si Jesus, once upon a time in his life, nagpunta sila sa Egypt para doon muna siya para safe siya. Nung namatay na si Herodes, nagplano sila na babalik na sa Bethlehem. Pero yung pumalit sa kanya ay anak niya, kamag-anak niya, na mas matapang pa sa kanya. Kaya si Joseph, sinabihan ng angel na pumunta sa isang lugar na tinatawag na Nazareth. Doon lumaki si Jesus. Pero alam po ba ninyo na yung pagiging Nazareno ni Jesus, verbatim na inihula. Kaya kung sila ay nagbalik doon sa Bethlehem, hindi pa mangyayaring matupad yung hula na magiging Nazareno siya. Pero to fulfill this prophecy, si Jesus tumira sa Bethlehem. Mali. Tumira at lumaki sa Nazareth. Kaya nung kumukuha na siya ng alagad, mayroong isang alagad na Nathanael, sabi niya, can anything good come out of Nazareth? Nazareth is also a place, unfamiliar place. Ito ay a place of mockery. Kapag nanggaling ka dyan, ibig sabihin, wala kang value, hindi pwedeng may manggaling na mabuti sa Nazareth. But Jesus was raised in Nazareth. Diyan siya lumaki. Diyan nakilala si Joseph na isa siyang carpenter. At diyan nakilala si Jesus. Jesus himself became a carpenter. Tinulungan niya yung kanyang foster father na maging karpentero. At from that time on, na naging Nazareno si Jesus, tumira sa Nazareth ng maraming mga taon ng kanyang pagiging kabataan, ng kanyang pagiging binatilyo. Nakilala ang Nazareth na hindi na isang lugar na pangit, kundi naging isang familiar word, Jesus of Nazareth. That kapag hanggang ngayon, kapag mayroong magpapagaling, magpe-pray ng healing,
In the name of Jesus of Nazareth. Naging isang familiar word kung saan ay dahil sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Lahat naman po tayo. Mayroon man tayong pinanggalingan na pangit. Ang reason kasi, sabi ni Jesus, sa John chapter 10 verse 10b, I came that they may have life and have it more abundantly. Naparito ang ating Panginoong Hesus para mabago yung takbo ng buhay natin. Mabago yung istorya ng buhay natin. Yung last verse natin, o last story natin is about the story of Elizabeth and Mary. Si Elizabeth at saka si Mary ay magpinsan sila. At maalala natin na si Elizabeth yung parang sila yung unang tumanggap, si Zacarias, na magkakaroon siya ng anak. Pero napipis si Zacarias, naging mute yung story ng kanyang pagkakita sa angel na nagsabing manganganak yung asawa niya, nabaog. Sa mga ibang version ay old, sinasabi, matanda na kasi yung asawa niya. Pero yung ibang version, sinasabi na talagang hindi na siya magkaanak, hindi lang dahil matanda na siya, kundi talagang baog siya. At yung story ay nagsasabi na magdadalang tao siya, ipapanganak niya si Juan, si John the Baptist. Siya ang maghahanda sa pagdating ni Jesus. After 6 months, yung angel pumunta kay Mary at sinabi na siya rin ay magdadalang tao at dadali niya yung anak ng kataas-taasan. So, the story in our gospel today ay nagsasabi ng kanilang pagkikita. Si Elizabeth na 6 na buwan ng nagdadalang tao ay pumunta kay Mary na nagdadalang tao na nandyan na sa kanyang sinapupunan si Jesus. So, dumalaw siya at yung story natin dito ay Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women and your child is blessed. Why I am so honored that the mother of the Lord should visit me. When I heard your greeting, sabi niya verse 44, nung narinig ko yung greetings mo, yung nasa sinapupunan ko ay tumalon sa tuwa. Gusto kong balikan yung verse 41, hindi ko po nailagay dyan, pero this is one na gusto ko pong gamitin. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby moved within her. Ito po ang magandang sentence. Elizabeth was filled with the Holy Spirit. At gumawa po siya ng declaration, you are the most blessed among women. So, ano po ang aral na makita natin dito? Number 1, there is no impossible with God. Si Elizabeth na matanda na, nagkaanak pa siya. Si Mary na dalaga, mayroon siyang daladala na sanggol sa kanyang sinapupunan, si Mary. Kaya katulad ng sinasabi natin doon sa little town of Bethlehem, mayroon tayong kalagayan na akala natin wala ng pag-asa. Pero sa Panginoon, sa Diyos, kahit na yung baog nagkakaanak, kahit matanda ay nagkakaanak. Of course, exceptional yung dalaga ay mayroon siyang dinadala na nasa kanyang sinapupunan. Walang imposible sa Diyos. Ang sabi dito ay, just believe, maniwala ka lang, manampalataya ka lang. Yan yung pinanghawakan ni Mary. Sabi niya doon sa angel na nagbalita sa kanya, paano mangyari to? Dalaga pa ako. Ang banal na espiritu, lilimliman ka ng kapangyarihan ng banal na espiritu. At ang ipagdadalang tao mo ay yung anak ng kataas-taas. Mga kaibigan, mga kapatid,
ngayong araw na ito, subukan nating tignan yung ating kalagayan. Saang punto tayo nawawalan ng pag-asa? Dahil ba sa ating kahirapan? Mayroon tayong bisyo na gusto nating tanggalin pero hindi natin matanggal? Sinasabi ba nila na yung pamilya natin ay hindi makausad kasi we are cursed? Mayroon tayong karamdaman, sabi ng doktor ay ganito na yan. Lahat ng kung anumang pinagdadaanan natin. In the hands, in the power, in the blood, in the name of Jesus, all intended for us for evil can turn into blessing. Lahat ng gusto ng kaaway ay ito tayo. Gagawan tayo ng testimony ng Panginoon na iniangat niya tayo. Sabi natin kanina kahit unti-unti. Naalala ko yung siguro lahat naman tayo nakabasa dito. Nung nabasa ko ito, iyak na ako ng iyak na nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi na maraming sabaw ang noodles. Ano po ninyo yun? Once upon a time sa buhay natin, sa buhay ko, totoo po yun. Kailangang yung instruction ng noodles ay 3 cups lang, pero kinakailangan mong lagyan ng 6 cups. At dagdagan mo siya ng konting asin. At dagdagan mo siya ng konting bitsin kasi hindi kasya sa inyo yung 3 cups lang. Marami tayong pinagdaan ng kahirapan. That we could not imagine. Ako mismo po, hindi ko ma-imagine na ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Isa lang naman ang aking ginawa. Sumampalataya ako sa Kanya. Sumunod ako sa Kanyang sinasabi. Pinakinggan ko yung Kanyang pagkatawag at sumunod ako sa Kanya. Pero tiyak, yung gagawin ng Panginoon sa ating pagsunod, ang Kanyang pangalan ay mayroong kapangyarihan. At yung pagsunod mo, yung pagbanggit mo lang ng Kanyang pangalan, ay mayroong kapangyarihan ginagawa sa buhay mo. Mayroong gagawing himala sa pamilya mo. Mayroong gagawing isang testimonyo sa buhay mo. Sabi nga po, believe and you will see the glory of God. Kabaliktaran yung sinasabi ng mundo na to believe, to see is to believe. Pero ang Panginoon, ang Kanya pong panawagan ay believe and you will see. Manampalataya ka lang, makita mo. Makita mo na yung salita ng Panginoon na binabasa mo gabi-gabi, binabasa mo araw-araw, mayroon niyang kapangyarihang i-transform ka. Hindi mo sukat akalain na ito ka na ngayon. Ito na yung pamilya mo. Mayroon kayong pangarap na natatanaw ninyo. Kasi yun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Believe and you will see the glory of God. Kaya ang tanong, what great things can God use you for? Pumayag si Elizabeth na dadalhin niya sa kanyang sinapupunan yung maghahanda sa pagdating ni Jesus. Pumayag si Mary. Parehas silang ordinary people, ordinary person. Pumayag si Mary na dalhin din niya sa kanyang sinapupunan ang dakilang tagapagligtas, ang Misaya. So, katulad natin sila na ordinary people na mayroong ipinapagawa ang Panginoon sa atin.
ano ang kaya mong gawin? Ano ang magandang bagay na gusto mong gawin sa paghahari ng Panginoon? Ito po yung prayer natin ngayon. Lord, use me for your glory. Sabay-sabay po tayo. Lord, use me for your glory. Kung ano yung inihanda ng Panginoon na paggagamitan niya sa atin, isa lang naman yung pwede nating sabihin sa Panginoon. Panginoon, kung yan po ang papel ko. Hindi siguro kasing laki ni Elizabeth na siya ang nagpanganak kay John the Baptist o ni Mary na siya ang nagpanganak sa dakilang tagapagligtas. Pero somehow, there is an special task for us to do for the advancement of God's kingdom on earth para sa pamamalagi ng kanyang glory sa atin. Sabi diyan, everything in me, Lord, use it for your glory. Naihanda tayo ng Panginoon sa marami pang gagawin niya. Sa marami pang gagawin niya. Gusto ko po kayong i-challenge na on 25th, on Christmas Day, i-invite natin yung family natin, invite natin yung mga kaibigan natin, mga relatives natin, kasama nating sasamba. At tamang-tama yung tema natin ngayon, halina't atin siyang sambahin. O come, let us adore thee. Yun po yung tema ng Christmas 2024. Sama-sama natin na bigyan ng papuri, pasasalamat at pagsamba ang ating dakilang Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Panginoon, Diyos Ama ng pagpapala, narito po ang aming pagkakaloob. Alam po namin hindi ka nakatingin kung paano ito kaliit o paano ito kalaki. Ang kaloob ng babaeng balo na 2 pirasong pilak ay pinagpala mo. Pagpalain niyo po mga kaloob na ito, kalugdan at maging instrumento ng iyo pong pagpapalang muli sa aming lahat. Through these offerings, I declare financial breakthrough.
Maging sila ng mga online givers, Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang siya pong mararanasan namin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pagtatalag at pasasalamat, awitin po natin ang Awiing Manger. Tumayo po tayong lahat. Sa ating pong panalangin, ilapit po natin sa Panginoon, what is our Bethlehem? What is our Nazareth? What is the manger in us? Ano yung sabsaban sa atin? Na lahat may pag-asa. 2,000 years ago, dumating si Jesus upang lahat ng bagay na hindi maganda ay maging maganda. He is a God of miracle. Kausapin lang natin siya. Isuko natin sa Kanya yung sakit, nagpapagaling siya, gumagawa siya ng himala, nagbabago siya ng buhay, winawasak niya ang gawain ng kaaway, kinakalagan niya ang mga tanikala na ginamit ng kaaway upang hindi tayo makakilos, makagawa ng ayon sa Panginoon. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, narito po kami. Ang kasaysayan ay nagsasabi sa amin na Diyos ka na mabuti. Pinakita mo sa amin ng hindi lamang dahil sa pagpapakumbaba, pinanganak ka sa Bethlehem, pinanganak ka sa isang sabsaban, nabuhay ka na isang alipin, namatay ka sa krus. Sapagkat ipinapakita mo sa amin na walang batayan ang mundong ito kung sino kami. Sapagkat ang batayan namin ay kung sino ka. Kaya ka na parito ay upang magkaroon kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nang mamatay ka sa krus, winasak mo ang kahirapan. Sapagkat gusto mo magkaroon kami ng kasaganaan. Winasak mo ang kasalanan upang mabuhay kami na mayroong kalayaan. Winasak mo ang sakit upang maranasan namin ang magandang kalusugan. Panginoon, walang kapangyarihan ang kaaway sa amin. Sa pangalan at sa banal na dugo ni Jesus, kinakalagan ko at winawasak ko ang lahat ng sumpa, lahat ng hindi magandang sinabi ng mga tao, ng lahat ng hindi magandang dinala sa amin ng mga masakit na mga salita.
Lord God, salamat sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpalaya. Pinalaya mo kami sa gawain ng kaaway at mula ngayon, actually, more than 2,000 years ago, we can claim our restoration. We can claim your goodness. Inihanda mo para sa amin ang isang masagana at matagumpay na buhay. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na ito. Pagpalain niyo po ang aming buong pamilya. Pagpalain niyo po ang aming simbahan. Pagpalain niyo po ang aming bayan, ang aming minamahal na bansang Pilipinas. May pag-asa pa dahil sa iyo, Panginoon. Hindi kami titigil na manampalataya sa iyo. Hindi kami susuko na manghawakan sa iyong mga pangako. Hindi kami tatamarin na magbubuklat, magbabasa, mag-meditate ng iyong mga salita sapagkat yan ang sekreto na makita namin ang kapangyarihan mo. Panginoon, pakinggan niyo po mga panalangin ng iyong mga anak. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan sa iyo. Patawarin niyo po kami kung minsan hindi kami naniwala na mayroon kang gagawing maganda sa buhay namin. Salamat po sa bagong testimony na gagawin niyo po sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan, at sa aming lahat. Ito po ang aming mga sama at panalangin. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang aming tagapagligtas. Mga kapatid, walang patlang na pag-ibig ang inialay sa atin ng Diyos. Niyayakap tayo ng pag-ibig na yun para sa lahat. Walang kondisyon na pag-ibig na inialay niya para sa atin. Pag-ibig na nagdala upang ibigay niya at ialay ang kanyang bugtong na anak. Pag-ibig na nagdala upang ihandog ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Maranasan natin ang kanyang lubos na kapangyarihan. Walang imposible sa kanya. Walang hindi niya kayang gawin. Madali lang sa Diyos ang mahirap para sa atin. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako, ang lahat ng biyaya, inilaan niya para sa atin na kanyang mga anak. Tanggapin natin lahat ito ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Tapos na po ang ating pagsamba, mayo tayong taglay, ang kagalakan at pag-asa na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless us more.
Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi ko maisip, hindi ko mabilang iyong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi ko maisip, hindi ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo,